Bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay ating pagtutuunan ng pansin ang mga sumusunod na katanungan. Ano nga ba ang wika? Saan nagmula ang wika? Ano-ano ang kahalagahan ng wika sa buhay ng tao? At ano kaya ang mangyayari kung mawawala ang wikang binibigkas at nauunawaan ng mga tao sa isang pamayanan o kultura? Dahil ang video lecture na ito ay pagtutuunan ng pansin ang mga sumusunod na paksa at ating pagninilay-nilayan ng mga sumusunod: ang wika, ang wikang pambansa, ang wikang opisyal at pampagtuturo, ang unang wika, ikalawa, at iba pa. Ang wika. Ang wika ay isang napakahalagang instrumento ng komunikasyon. Mula sa pinagsama-samang makabuluhang tunog, simbolo, tuntunin, ay nabubuo ang mga salitang nakapagpapahayag ng kahulugan o kaisipan. Ito ay bihikulong nagagamit sa pakikipag-usap at pagpaparating ng mensahe sa isa't isa. Nagkakaintindihan tayo, nakapagbibigayan tayo ng ating mga pananaw o ideya, opinyon, kautusan, tuntunin, impormasyon, gayon din ng mga mensaheng tumatago sa puso at isipan ng ibang tao, pasalita man o pasulat gamit ang wika. Ang salitang Latin na lingua, na may kahulugang dila at wika, ang pinagmula ng salitang Pranses na langue na nanganghulugan ding dila at wika. Kalaunan, ito'y naging language na ginawang batayan din ng parehong salita sa Ingles. Sa maraming wika sa buong mundo, ang mga salitang wika at dila ay may halos magkaparehong kahulugan. Ito marahil ay ang dahilang ang dila ay konektado sa pasalitang pagbigkas dahil ang iba't ibang tunog ay nalilikha sa pamamagitan ng iba't ibang posisyon ng dila. Kaya naman, ang wika ay may tradisyonal at popular na pagpapakahulugang sistema ng arbitraryong bokal symbol na ginagamit ng mga miyembro ng isang pamayanan sa kanilang pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Maraming dalubhasa rin ang nagbigay ng iba't ibang pagpapakahulugan sa wika tulad ng mga sumusunod. Ayon kina Paz, Hernandez at Peneira, 2003, ang wika ay tulay na ginagamit para makipahayag at mangyari ang anumang minimithi o pangangailangan natin. Ito ay behikulo ng ating ekspresyon at komunikasyon na epektibong nagagamit. Ginagamit ng tao ang wika sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa ibang tao at maging sa pakikipag-usap sa sarili. Ayon kay Henry Allan Gleason Jr., isang lingwista at profesor sa Emeritus sa University of Toronto, ang wika ay may sistemang balangkas ng mga tunog na pinipili at isinasaayos pamamaraang arbitraryo. Ang wika ay arbitraryo dahil ito ay ang mga salitang pinagkasunduan lang ng mga tao para gamitin nila sa pang-araw-araw na pamumuhay upang magamit ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Binigyang pagpapakahulugan ng diksionaryong Cambridge ang wika sa ganitong paraan. Ito ay sistema ng komunikasyong tataglay ng mga tunog, salita, gramatika na ginagamit sa pakikipagtalastasan ng mga mamamayan sa isang bayan o sa iba't ibang uri ng gawain. Samantala, ang siyentipikong si Charles Darwin ay naniniwalang ang wika ay isang sining tulad ng paggawa ng serbesa o pagbe-bake ng cake o ng pagsusulat. Hindi rin ito tunay na likas sapagkat ang bawat wika ay kailangan munang pag-aralan bago matutuhan. Gayunpamay, naiiba ito sa mga pangkaraniwang sining dahil ang tao ay may likas na kakayahang magsalita tulad ng nakikita natin sa paggakgak ng mga bata. Wala kasing batang may likas na kakayahang gumawa ng serbesa, mag-bake o sumulat. Higit sa lahat, walang philologist ang makapagsasabing ang wika ay sadyang inimbento sa halip na ito'y marahan at hindi sinasadyang nalinang sa pamamagitan ng maraming hakbang o proseso.
Madalas hindi na natin gaanong nabibigyang pansin o hindi gaanong napag-iisipan ang kahulugan ng wika, sapagkat tila balikas o natural na sa atin ang pagkatuto at paggamit ng wika sa ating pagpapahayag mula pa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Subalit sa ating mga nabasa, marahil ay napag-isipan nating ang wika pala ay may iba't ibang pagpapakahulugan at nagiging mahalagang instrumento ng komunikasyon. Kaya't nararapat lang pagyamanin at gamitin ng naayon sa angkop na layunin. Ang wikang pambansa. Ang Pilipinas ay isang kapuluang binubuo ng iba't ibang pangkat ng mga Pilipinong gumagamit ng iba't ibang wika at dialekto. Ang kalagayang ito ang naging pangunahing dahilan kung bakit kailangan magkaroon tayo ng isang wikang mauunawaan at masasalita ng karamihan sa mga Pilipino. Ang wikang ito ang magbubuklod sa atin bilang mamamayan ng bansang Pilipinas at tatawaging wikang pambansa. Dahil nga sa pagkakahiwa-hiwalay ng ating bansa sa iba't ibang pulo at sa dami ng wikang umiiral dito, nag-iisang paksang mainitang pinagtalunan, pinag-isipan at tinalakay sa Kombensyong Konstitusyonal noong 1934 ang pagpili sa wikang ito. Marami sa mga delegado ang sumang-ayon sa panukalang isa sa mga umiiral na wika sa bansa ang dapat maging wikang pambansa. Subalit sinalungat ito ng mga maka-Ingles na naniniwalang higit na makabubuti sa mga Pilipino ang pagiging mahusay sa wikang Ingles. Subalit naging matatag ang grupong nagmalasakit sa sariling wika. Iminungkahi ng grupo ni Lope K. Santos na ang wikang pambansa ay dapat ibatay sa isa sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Ang mungkahing ito ay sinusugan ni Manuel L. Quezon na nooy Pangulo ng Pamahalang Commonwealth ng Pilipinas. Taong 1935, ang pagsusog na ito ni Pangulong Quezon ay nagbigay daan sa probisyong pangwika na nakasaad sa Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas ng 1935 na nagsabing ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansang ibabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggat hindi tinatakda ng batas, ang wikang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling opisyal na wika. Base sa probisyong ito, ng Saligang Batas ng 1935 ay nagkaroon ng maraming talakayan kung anong wika ang gagamiting batayan sa pagpili ng wikang pambansa. Ito ay nagresulta sa pagkakaroon ng isang batas na isinulat ni Norberto Romualdez ng Leyte, ang Batas Commonwealth bilang 184, na nagtatag ng surian ng wikang pambansa. Base sa pag-aaral ni sinagawa ng surian, napili nila ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa dahil ang naturang wika ay tumugma sa mga pamantayang kanilang binuo katulad ng mga sumusunod. Ang wikang pipiliin ay dapat una, wika ng sentro ng pamahalaan, wika ng sentro ng edukasyon, wika ng sentro ng kalakalan, at wika ng pinakamarami at pinakadakilang nasusulat na panitikan. Noong Disyembre 1937 ay prinoklama ni Pangulong Manuel L. Quezon ang wikang Tagalog upang maging batayan ng wikang pambansa base sa rekomendasyon ng surian sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 134. Magkakabisa ang kautosang ito pagkaroon ng 2 taon. 2 taon matapos ang pagtibay ng kautosang tagapagpaganap bilang 134, nagsimulang ituro ang wikang pambansang batay sa Tagalog sa mga paaralang pampubliko at pribado. Nang ipagkaloob ng mga Amerikano ang ating kalayaan sa araw ng pagsasarili ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946, ay ipinahayag ding ang wikang opisyal sa bansa ay Tagalog at Ingles sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570. Noong Agosto 13, 1959, pinalitan ang tawag sa wikang pambansa. Mula Tagalog, ito ay naging Pilipino sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 7 na ipinalabas ni Jose E. Romero, kalihim ng edukasyon noon. Sa panahong ito ay higit na binigyang halaga at lumaganap ang paggamit ng wikang Pilipino. Ito ang wikang ginamit sa mga tanggapan, gusali at mga dokumentong pampamahalaan tulad ng pasaporte at iba pa.
gayon din sa iba't ibang antas ng paaralan at sa mass media tulad ng dyaryo, telebisyon, radyo, magazine at comics. Sa kabila nito ay marami pa rin ang sumalungat sa pagkakapili sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Muling nagkaroon ng mahigit ng pagtatalo sa Kombensyong Konstitusyonal noong 1972, kaugnay ng usaping pangwika. Sa huli, ito ang naging probisyong pangwika sa Saligang Batas ng 1973, Artikulo 15, Section 3, bilang 2. Ang batasang pambansa ay dapat magsagawa ng mga hakbang na magpapaunlad at formal na magpapatibay sa isang panlahat na wikang pambansang kikilalaning Filipino. Sa Saligang Batas ng 1987 ay pinagtibay ng Komisyong Konstitusyonal na binuo ni dating Pangulong Cory Aquino ang implementasyon ng paggamit ng wikang Filipino nakasaad sa Artikulo 14, Section 6 ang probisyon tungkol sa wika na nagsabing ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral ng mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Nagbigay ng lubos sa pagsuporta si dating Pangulong Corazon Aquino sa paggamit ng Filipino sa pamahalaan sa pamamagitan ng Atas Tagapagpaganap bilang 335, serye ng 1988. Ito ay ang Atas Tagapagpaganap bilang 335, serye ng 1988. Nag-aatas sa lahat ng mga kagawaran, kawanihan, opisina, ahensya at instrumentality ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya. Ang wikang opisyal at wikang panturo. Ayon kay Virgilio Almario, ang wikang opisyal ay ang tinadhana ng batas na maging wika sa opisyal na talastasan ng pamahalaan. At ang wikang panturo naman ay ang opisyal na wikang ginagamit sa formal na edukasyon. Ayon sa itinadhana ng Saligang Batas ng 1987, Artikulo 14, Section 7, mababasa ang mga sumusunod. Ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing pantulong ng mga wikang panturo doon. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila at Arabic. Sa pagpasok ng K-12 curriculum, ang mother tongue o unang wika ng mga mag-aaral ay naging opisyal na wikang panturo mula kindergarten hanggang grade 3 sa mga paaralang pampubliko o pribado man. Tinawag itong Mother Tongue Based Multilingual Education o ang MTB-MLE. Ayon kay dating DepEd Secretary Brother Armin Luistro, ang paggamit ng wikang ginagamit din sa tahanan sa mga unang baitang ng pag-aaral ay makatutulong mapaunlad ang wika at kaisipan ng mga mag-aaral at makapagpapatibay rin sa kanilang kamalayang sosyo-kultural. Noong mga unang taon ng pagpapatupad ng K-12 ay tinadhana ng DepEd ang 12 lokal o panrehiyong wika at dialekto para magamit sa MTB-MLE. Subalit, sa taong 2013 ay nadagdagan pa ito ng 7 kaya't 19 na wika at dialekto na ang ginagamit tulad ng mga sumusunod. Ang mga wika at dialektong ito ay ginagamit sa dalawang paraan. Una, bilang hiwalay na asignatura at pangalawa, bilang wikang panturo. Unang wika, pangalawang wika, at iba pa, monolingualismo, bilingualismo, at multilingualismo. Unang wika ang tawag sa isang wikang kinagisnan mula sa pagsilang at unang itinuro sa isang tao. Tinatawag din itong katutubong wika o mother tongue, arterial na wika at kinakatawan bilang L1. Sa wikang ito ay pinakamatatas o pinakamahusay na naipapahayag ng tao ang kanyang mga ideya, kaisipan at damdamin. Mula sa paulit-ulit niyang naririnig ay unti-unti niyang natututuhan ang wikang ito hanggang sa magkaroon siya ng sapat na kasanayan at husay rito at magamit niya na rin sa pagpapahayag at sa pakikipag-usap sa ibang tao. Ito na ngayon ang pangalawang wika o L2.
Dito ay may ibang bagong wika pa uli siyang naririnig o nakikilala na kalaunay natututuhan niya at nagagamit na sa pakikipagtalastasan sa mga tao sa paligid niyang nagsasalita rin sa wikang ito. Nagagamit niya ang wikang ito sa pakikiangkop niya sa lumalawak na mundong kanyang ginagalawan. Ang wikang ito ay ang kanyang magiging ikatlong wika o L3. Monolingualismo. Ito ang tawag sa pagpapatupad ng iisang wika sa isang bansa tulad ng isinasagawa sa mga bansang England, Pransya, South Korea, Japan at iba pa kung saan iisang wika ang ginagamit na wikang panturo sa lahat ng larangan o asignatura. Bilingualismo. Sagutin natin ang mga sumusunod. Matatawag mo ba ang sarili mong bilingual? Bakit? Anong pagpapakahulugan ang may bibigay mo para sa salitang bilingualismo? Binigyang pagpapakahulugan ni Leonard Bloomfield, 1935, isang Amerikanong linguista ang bilingualismo bilang paggamit o pagkontrol ng tao sa dalawang wika, tila ba ang dalawang ito ay kanyang katutubong wika. Ang pagpapakahulugang ito ni Bloomfield ay maaaring maging maikategorya sa tawag na perpektong bilingual. Ayon naman kay John McNamara, 1967, isa pa ring lingwistang nagsabing ang bilingual ay isang taong may sapat na kakayahan sa isa sa apat na makrong kasanayan: pangwikang kinabibilangan ng pakikinig, pagsalita, pagbasa, pagsulat, sa isa pang wikang maliban sa kanyang unang wika. Ayon kay Uriel Weinreich, 1953, isang lingwistang Polish-American na nagsabing ang paggamit ng dalawang wika ng magkasalitan ay matatawag na bilingualismo at ang taong gagamit ng wikang ito ay bilingual. Ang balanced bilingual ay paggamit sa dalawang wika nang halos hindi na matutukoy kung alin sa dalawa ang una at ang pangalawang wika. Ito rin ay tawag sa mga taong nakagagawa ng ganito at sila'y mahirap mahanap dahil karaniwang nagagamit ng mga bilingual ang wikang mas naangkop sa sitwasyon at sa taong kausap. Bilingualismo sa wikang panturo. Makikita sa Artikulo 15, Section 2 at 3 ng Saligang Batas ng 1973 ang probisyon para sa bilingualismo o pagkakaroon ng dalawang wikang panturo sa mga paaralan at wikang opisyal na iiral sa lahat ng mga formal na transaksyon sa pamahalaan man o sa kalakalan. Artikulo 15, Section 2 at 3 ng Saligang Batas ng 1973. Ang batasang pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na paggamit ng pambansang wikang Filipino. Hanggat hindi binabago ang batas, ang Ingles at Filipino ang mananatiling mga wikang opisyal ng Pilipinas. Bilingual education. Dahil sa pagsumikap ng surian ng wikang pambansa, ay nilagdaan ang isang makasaysayang patakaran tungkol sa bilingual education sa bisa ng Resolusyon bilang 73-7 na nagsasaad ng ang Ingles at Filipino ay magiging medium ng pagtuturo at ituturo bilang asignatura sa kurikulum mula grade 1 hanggang antas universidad sa lahat ng paaralan publiko o pribado man. Ang pariralang bilingual education ay binigyang katuturan sa pagkahiwalay ng paggamit ng Pilipino at Ingles bilang mga wikang panturo mula grade 1 pataas sa mga tiyak na asignatura. Ang mga aralin o signaturang dapat ituro sa Pilipino ay Social Studies, Social Science, Work Education, Character Education, Health Education, at Physical Education. English naman ang magiging wikang panturo sa Science at Mathematics. Ang Pilipino at Ingles, bukod sa gagamiting mga wikang panturo, ay tuturo pa rin bilang mga signaturang pangwika. Wala sa patakaran subalit itinakda ng mga panunturang magagamit na pantulong na wikang panturo ang vernacular sa puok o lugar na kinaroroonan ng paaralan. Ang Pilipinas ay isang bansang multilingual. Mayroon tayong mahigit 150 na wika at wika ay kaya naman bihirang Pilipino ang monolingual. At sa unang taon ng pagpapatupad ng MTB-MLE, unang nagtalaga ang DepEd ng 8 pangunahing wika o lingua franca at 4 na iba pang wika sa bansa upang gamiting wikang panturo at ituturo din bilang hiwalay na asignatura. Ang mga 8 pangunahing wika ay mga sumusunod: Tagalog, Kapampangan,
Pangasinense, Ilocano, Bicol, Cebuano, Hiligaynon, Waray at ang 4 pang ibang wikain ay ang Tausug, Magindanaon, Maranao at Chabacano. Pagkalipas ng isang taon noong 2013 ay nagdagdag ng 7 wikain, kaya't naging 19 na wikang ginagamit sa MTB-MLE. Ito ay ang mga sumusunod: Ibanag para sa mga mag-aaral sa Tuguegarao City, Cagayan at Isabela. Ibatan para sa mga taga-Batanes, Sambal sa Zambales, Aklanon sa Aklan at Capiz, Kinaraya sa Antique, Yakan sa Autonomous Region of Muslim Mindanao at ang Surigao para sa lungsod ng Surigao City at mga karatig na lalawigan nito.